Thank you po, Miss B. Rob. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang tunay na estado ng ating bayan sa ilalim ng Marcos administration. Pero ako, wala na akong ibang sasabihin kung hindi pakiusapan kayo na lumingon kayo sa inyong likod at tingnan nyo yung building na yan. Please. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung building na yan. Ganyan ang estado ng Pilipinas. Napakagandang bayan ang iniwan ni Pangulong Duterte. Walang ginawa ang Marcos administration kundi sunugin ang bayan. Ganyan ang estado ng ating bayan ngayon. Akmang-akma din na nandito tayo sa Liwasang Bonifacio at kaharap ko ang ama ng Philippine Revolution na si Ka Andres Bonifacio at ako'y magsusumbong sa kanya. Ka Andres, pagtungtong ni Marcos sa Malacanang, imbis na asikasuhin yung kanyang pangakong 20 pesos na kilo ng bigas, ang inunang pinaggastusan, pagandahin ang buong Malacanang. Pinagtiisan ni Pangulong Duterte tirhan yan sapagkat pwede namang tirhan. Ngunit ang Pangulo, sosyal at ang asawa New Yorker, inuna nilang pagandahin ang buong Malacanang. Akala ko doon lang magtatapos yung kanilang edifice complex. Pero dinagdagan pa. Lingid sa kaalaman nating lahat, nagpapatayo pala sila ng exhibition center dyan sa Cultural Center of the Philippines Complex sa halaga ng 18 billion pesos. Isang exhibition center sa tabi ng 2 exhibition centers na nandyan na ngayon. Akala ba natin dito nagtatapos? Hindi. At gusto kong tandaan ninyo yung halaga ng edipisyo na yan na 18 billion. Sa Clark Air Base, malapit sa Clark International Airport, magtatayo sila ng isang stadium na kuno handa para sa isang concert ni Taylor Swift. Sa halagang nakakagimbal na 32 billion. O ngayon, tumigil na muna tayo dyan kasi hanggang 5 minuto lang ako eh. Idagdag nyo yung 32 billion doon sa 18 billion. Ilan yun? 50 billion. Anak ng tinapa, meron pala silang 50 billion para sa mga ganong klaseng karangyaan. Bakit wala silang pera sa pagtustos para magkaroon ng food security ang ating bayan? Bakit nila paggagastusan ang istruktura na walang kwenta samantalang ang kailangan natin pababain ang presyo ng bigas at ng ibang mga bilihin? Humihingi ng pondo ang Department of Agriculture para pambili ng mga machineries, ng mga post-harvest facilities. Ano ang sagot? Walang pera. Walang pera, pero may pera para sa karangyaan. Kaya Ka Andres,
Ka-Andres, bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. Pero ang sa akin lang, Pangulong Marcos, kung hindi mo kayang pababain ang presyo ng mga bilihin, ikaw na lang ang bumaba. Sana marinig ng Pangulo yung ating mga hinaing. At sana patuloy din kayong mag-ingay hanggat hindi niya tayo pinapansin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Architect Butch. Bilyon-bilyong pesos ang narinig ko, partner Rafa. Bilyon-bilyon. Ano ang sagot natin dyan? Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! O, diba? Pera natin yun eh. Ganun na lang kung gastusin nila. Okay. Okay lang sana kung gastusin, pero ibalik sa taong bayan ang ibinabayad ng mga professionals at business sectors sa mga taxes na binibigay namin. Kanino nila ibinibigay ang mga perang ito? Sa bulsa nila. Sa bulsa nila. Tama. Okay. Marami pang magsasalita. Marami pa. At nandyan na ang ating mga special guest. Yes. Actually. Kasama, mga kamaisog, meron po tayong mga bisita na hindi muna namin sasabihin kung sino, pero abangan ang susunod na mga oras. Okay. Okay. Ang ating bansa ay hindi pupunta sa direksyon ng anong sabi ni Bongbong? Ng pagiging sabay-sabay tayong magiging milyonaryo. Di ba yun ang sabi niya? Si Lisa? Si Lisa Araneta? Ganun lang naman yun, parehas lang yun eh. Si BBS at si Lisa, isa lang. Natin, sino ang tumataya ng loto rito? Sino? Taas ang kamay. Di ba? Lahat tayo tumataya ng loto. May nanalo na ba rito? Ng milyon? Wala pa raw. Wala. Okay. Kasi kung may nanalo, wala tayo dito Okay, eh. okay. Alright. Introduce. Ang ating sunod na magsasalita ay ang labor sector. Yes. Ang labor sector na